Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napaka-importanting tanong. Kung ang mundo ay dahan-dahang umiiwas sa US dollar bilang core ng international finance, kanino ba talaga mapupunta ang papel ng global settlement at cross-border value transfer? Marami pong analyst ang nagbibigay ng kani-kanilang opinyon. Pero ngayon, may bagong insight na nagbigay po ng lakas sa usapin. Si Ginoong Versan Algera ng Black Swan Capitalist ay nagbahagi po ng mga pahayag mula kay Ginoong Jenny Johnson. Siya po ang CEO ng Franklin Templeton, isa po sa pinakamalaking asset managers sa mundo. Ang kanyang obserbasyon tungkol po sa US dollar at shifting monetary dynamics ay nagbigay ng bagong anggulo sa matagal ng argumentong may mga digital assets na sadyang idinisenyo para sa ganitong panahon. At ayon kay Ginong Algera, malinaw po ang hit. Si XRP at si Ripple ay ginawa para dito. Yan, bilang mga crypto traders, investors at hodlers, mahalaga po para sa atin na maunawaan hindi lang kung ano ang sinabi, kundi kung bakit ito mahalaga sa long-term positioning ng market. Kaya sa video na ito ay gagamitin po natin ang mga insider lens ng economics, macro finance at saka digital infrastructure para maunawaan po natin kung paano po ito nakakaapekto sa landscape ng crypto at kung bakit sa XRP ay patuloy po na lumalakad sa isang direksyon na maaring hindi pa handang tanggapin ng iba. At simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang sinabi ng Black Swan Capitalist tungkol sa global monetary shift. Si Ginoong Versan Algera, founder po ng Black Swan Capitalist, ay kilala sa kanyang matapang at intellectually grounded na pananaw sa macroeconomics. Hindi po siya gumagamit ng hype, kundi gumagamit po ng mga real-world indicators para ipakita kung paano po kumikilos ang kapital sa pangmatagalang panahon. Sa kanyang post po dito, ay binahagi niya ang remarks ni Ginoong Jenny Johnson tungkol sa US dollar. Hindi niya sinabi na bumabagsak ang dollar. Hindi rin niya sinabi na tapos na ang reign or pagkahari nito. Ang ipinapakita po niya ay mas malalim at yan ay nagbabago ang preference ng mundo. At sa ganitong pagbabago, may digital assets na natural na pumapasok dahil sa mismong kanilang design. Ayon po kay Ginong Algera, ang sinusukat dito ay hindi hype, kundi utility. Habang ang iba pang crypto ay umaasa po sa narrative o cycle ng speculation, ipinipresenta niya sa XRP bilang isang neutral, sovereign at interoperable asset. Hindi po nakatali sa isang bansa at hindi nakatali sa domestic capital controls. Ito ay ibang level ng crypto use case. Hindi ito store of value lamang. Hindi rin ito retail gambling. Ito ay infrastructure, isang backbone sa pagitan po ng sovereign entities at financial institutions. Kapag sinabi po natin na si XRP ay sovereign, ibig sabihin ay hindi po siya asset na pagmamay-ari ng isang bansa o gobyerno. Kapag sinabi po natin neutral, hindi po siya kinakailangang sumunod sa geopolitics ng isang traditional na currency. Kapag sinabi nating interoperable, kaya niyang mag-interface sa iba't ibang systems, institutions at networks. Ito ang tatlong katangiang binanggit ni Ginoong Algera bilang sumasalamin sa modern settlement infrastructure. At dito po niya sinasabing parang ginawa talaga si XRP para sa ganitong panahon. Ngayon ay bakit po ba sinasabi ng Franklin Templeton CEO na ang dollar ay nasa gradual erosion?
Sabi ni Ginoong Jenny Johnson, hindi nagkaroon ng sudden distrust sa US dollar. Ang dollar bilang reserve currency ay nakatayo sa tatlong haligi. At yan ay ang stability, strong economic foundations, at kakulangan ng heavy capital controls. Historically, ito ang dahilan kung bakit ang mga bansa, lalo na ang central banks, ay pumupunta sa dollar. Ang dollar ay parang matibay na anchor sa isang dagat na laging magulo. Pero nag-iiba ang environment. Hindi dahil biglang nagbago ang mundo, kundi dahil may mga pangyayaring nag-trigger ng pag-iisip. Hindi ito simpleng ayaw na namin sa dollar. Mas malalim, ito ay paano kung masapul din kami. Ang freezing ng Russian foreign assets pagkatapos po ng Ukraine invasion ay isang napakalaking wake-up call sa global finance. Kung ang asset na hawak mo sa International Reserve Network ay maaring ma-block ng walang pisikal na digmaan, itatanong mo, mayroon ba tayong fallback? Kung ikaw ang central bank ng isang bansa na hindi ka hawak ng Western alliances, hindi ka maaring maging komportable. Para mong hawak ang vault mo sa loob ng bahay ng ibang tao. Kapag nagkaroon po ng conflict, hindi vault ang babagsak. Yan ay ikaw. Ito ang sentro ng erosion. Hindi dahil ang dollar ay mahina. Ang dollar ay nananatiling hari. Pero may exposure risk. At sa modern geopolitics, yan ay hindi po katanggap-tanggap. Kaya ngayon, kahit dahan-dahan, nagkakaroon po ng diversification. Iba't ibang bansa ang naghahanap po ng settlement methods na hindi po hawak ng Washington. Ito ang seed ng bagong monetary landscape. Ngayon ay paano naman po ipinapakita ng global trade ang shifting preferences? Ang diversification ay hindi lamang nasa balita o mga opinyon ng mga analyst. Makikita ito sa mismong kalakalan or trade. Ayon kay Ginoong Johnson, nagbago po ang transaction structure sa ilang bansa. Bumili ng oil ang India mula sa Russia gamit po ang rupee. Ang China at ang Russia ay nagtransact gamit ang yuan. Hindi kailangang mawala ang dollar para maobserbahan ang pagbabago. Ang sapat ay makita nating may ibang avenues na may gumagamit ngayon kaysa dati. Kapag gumawa ka ng settlement sa sariling currency mo instead sa US dollar, dalawang bagay po ang nangyayari. Una, binabawasan mo ang exposure mo sa US geopolitics. Pangalawa, nag-i-exercise ka ng sovereignty. Ibig sabihin, ang ekonomiya mo ay humihinga sa sarili niyang lungs. Ang mensahe po ay simple. Hindi ko kailangang umasa sa kanino man. Ito ay malaking shift dahil hindi ito nangyayari sa isang gabi. Nangyayari ito sa maliliit na hakbang, sa mga bilateral agreements, sa special trade negotiations, sa oil rebates, at sa regional partnerships. Ito po ay incremental movement. Pero katulad ng continental drift, ang maliliit na galaw ngayon ang nagbabago ng mapa sa hinaharap. Ito ay hindi po isolated. Ito ay global trend. Iba't ibang bansa ang nag-i-explore ng settlement na hindi po nakasenter or nakasentro sa dollar. At dito po pumapasok ang digital neutrality. Kapag currency mo at currency ng katransak mo ay may sariling geopolitical baggage, sino ang magiging referee? Mas gugustuhin ng world market ang isang neutral asset, isang tool na hindi po pagmamay-ari ng estado, kundi infrastructure na pwede pong i-deploy. Ngayon ay bakit po iniuugnay ni Ginoong Algera ang mensahe sa digital assets tulad ni XRP? Ayon po kay Ginoong Algera, ang nakita niyang pattern sa komento ni
Ginoong Johnson ay hindi po simpleng global currency diversification. Ang nakita po niya ay blueprint. Ang hinahanap ng mundo ay asset na walang bansang may-ari, walang centralized control at may kakayahang mag-operate kahit saan. Ito ay parang mediator sa pagitan po ng sovereign entities. Hindi ito para sa retail speculation. Ito po ay pang-institution, pang-government settlement, pang-banking rails. Kaya sinasabi niya na ang ecosystem sa paligid ni XRP ay nakadesign para dito. Hindi dahil ito ay sikat, hindi dahil may fan base, hindi dahil mahal ito ng retail traders. Ito ay dahil sa kanyang role na kaya niyang gampanan sa market. Si XRP ay free-floating asset na pwede pong gamitin ng institutions para maglipat ng halaga across borders. At si Ripple ang kumpanya sa likod ng infrastructure at nag-develop po ng mga rails, corridors, liquidity hubs, on-demand architecture, at saka interoperability frameworks. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang usaping ito ay hindi po tungkol sa XRP to the moon. Hindi rin ito simpleng hype ng crypto influencers. Kapag isang CEO ng trillion-dollar financial world ang nagsasabing may erosion sa dominance ng US dollar, dapat po tayong makinig. Kapag isang macro analyst ang nagsasabing may neutral infrastructure na hinahanap ng mundo, dapat tayong magtanong. Hindi kailangang maniwala agad, pero hindi dapat magbulag-bulagan. Ang pinakamahalagang tanong po ngayon ay ito. Kapag nangyari ang paglipat sa neutral mediums, handa ba ang mga crypto project natin para sa role na yan? Sa dami ng coin sa market, ilan lang ang may real-world infrastructure. At dito po lumulutang ang argumento ni Ginong Algera sa pagitan po ng speculation at global finance, kung saan ay may kakaibang position sa XRP. Hindi dahil sa hype, kundi dahil sa kanyang foundation. Sa kabuuan, ang market ang magdidesisyon. Ang geopolitics ang maghuhubog at ang liquidity ang magbibigay ng tunay na sagot. Pero sa ngayon, malinaw na ang momentum ay ang mundo ay naghahanap ng neutral channels. Kung saan mapupunta ang papel na ito ay yan ang susi sa susunod na era ng digital finance. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.